May mga bisita akong hindi inimbita pero pumasok sila sa buhay ko, dala ang takot na di ko malilimutan habang buhay. Ganito nagsimula ang kwento ni Mang Celso, isang matandang albularyo sa isang liblib na baryo sa Quezon. Tahimik ang buhay niya, mag-isa sa maliit na kubo, laging abala sa panggagamot at sanay na sa lungkot ng gabi. Ngunit isang ulan ng gabing iyon, may kumatok sa kanyang pintuan, isang pamilyang basang-basa, nanginginig sa lamig, at may matang tila may dalang lihim na hindi kayang takpan ng kahit anong ngiti. Si Mang Celso ay kilala sa baryo bilang manggagamot ng may karamdaman at tagapalayas ng masamang espiritu. Ngunit sa totoo lang, isa rin siyang taong punong-puno ng pangungulila. Iniwan siya ng asawa 10 taon na ang nakakalipas matapos silang mawalan ng anak sa isang hindi maipaliwanag na sakit. Simula noon, tila wala nang natirang sigla sa kanyang mga mata, kundi ang dasal na sana, kahit sa kanyang huling mga taon, may kabuluhan pa rin ang kanyang buhay. Noong gabing iyon, dumaan ang malakas na bagyo. Lumalangit-ngit ang bubong, at ang mga puno'y tila sumisigaw sa hangin. Biglang may kumatok, 3 mabilis, sunod-sunod, tila nagmamakaawa. Pagbukas niya ng pintuan, isang lalaki, isang babaeng buntis, at isang batang babae ang tumambad sa kanya. "Manong, maari po ba kaming makisilong? Wala na po kaming ibang mapuntahan," ani ng lalaking may sugat sa braso. Hindi nagdalawang isip si Mang Celso. Kahit may kaba sa dibdib, pinatuloy niya ang pamilya sa kanyang maliit na bahay. Pinakain niya sila, pinatuyo ng damit at pinahiram ng banig. Ang buntis ay mahina at tila laging hinihingal. Ang batang babae na may sobrang tahimik at hindi umiimik kahit minsan. Sa mga sumunod na araw, parang naging masaya ang paligid ng bahay. Tumulong ang lalaki sa mga gawain sa bakuran. Ang babae ay tumutulong magluto at maglinis. At ang bata ay laging nakaupo sa ilalim ng puno ng santol, tahimik na nagdodrawing sa lupa gamit ang isang patpat. Isang araw, dumalaw si Mang Celso sa kanyang kaibigang si Lando, isang matandang mananahi at dati ring albularyo bago siya nagretiro. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, napabanggit ni Mang Celso ang tungkol sa pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa kanyang bahay. May anak silang babae. Di umiimik, parang laging tulala, ani Mang Celso. Napatingin si Lando at biglang nagbago ang timpla ng mukha niya. "Celso, anong apelido ng lalaking yon?" tanong niya habang nanginginig ang tinig. Hindi pa nga nila nasasabi. "Di ko naman tinanong, awalang talaga ang dahilan kaya ko sila pinatuloy." Tahimik si Lando. Tila may inaalala. "May narinig akong kwento sa kabilang baryo, isang pamilya raw ang minasakra, pero wala raw natagpo ang katawan. Ang mga tao roon, naniniwalang hindi ordinaryong tao ang sangkot. Isa sa mga nakakita, nagkwento, may batang babae raw na laging tahimik, hindi nagsasalita, pero laging nakatitig sa puno ng santol." Napatahimik si Mang Celso. Pagka-uwi niya, naabutan niyang mag-isa ang bata sa ilalim ng santol. Nakatingin ito sa kanya, walang emosyon ang mukha. Lumapit siya, at napansin niya ang iginuhit ng bata sa lupa, isang bilog na may mata sa gitna at 4 na mukhang may mahahabang kuko. Sinubukan niyang ngumiti. "Anong iginuguhit mo, iha?" Hindi ito sumagot. Tumayo lang, saka dahan-dahang lumakad papasok sa bahay. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, may narinig siyang mahinang kaluskos sa kisame. Akala niya ay daga. Ngunit nang lumabas siya para tignan, nakita niya ang lalaking panauhin, nakatingala sa langit, habang dahan-dahang binubulong ang mga salitang di maintindihan.
Ang mga mata nito ay pula, at ang sugat sa braso ay tuluyan ng naghilom, pero hindi normal ang pagkakahilom, parang balat ng ahas. Napaurong si Mang Celso. Bumalik siya sa loob, kunway walang nakita. Ngunit alam niya may kakaiba. Kinabukasan, dumating si Aling Marta, isang kapitbahay na may sakit sa tiyan. Tulad ng dati, pinatingnan niya kay Mang Celso. Ngunit habang nilalapatan niya ito ng lunas, pumasok ang buntis na babae at biglang nagsalita, hindi yan sakit sa tiyan. May buhay na gumagalaw sa loob niya. Hindi dapat yan tanggalin. Napatingin si Aling Marta, natigilan. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ang babae. Masarap yan kapag luto na. Tumawa siya ng mahina. Ngunit hindi yon tawang may sigla, parang hayop na nagpipigil ng gutom. Simula noon, hindi na nakatulog si Mang Celso. Lalo pa nang mapansin niyang tuwing kabilugan ng buwan, nawawala ang tatlo, at bumabalik lang sa madaling araw, amoy dugo ang mga damit. Nagdesisyon siyang maghanap ng sagot. Kinausap niya si Lando muli, at pinagsama nila ang ilang lumang aklat tungkol sa mga aswang. Isa sa mga nabasa nila, ang pamilyang aswang ay madalas magkunwaring mahihina, upang makapasok sa tahanan ng taong may kakayahang gumamot upang makuha ang lakas nito. Binalikan ni Mang Celso ang kanyang bahay. Walang tao. Tahimik. Hanggang sa narinig niya ang tunog ng yakyak nang gagaling sa ilalim ng sahig. Pagbukas niya ng mga tabla, may nakita siyang hukay. At sa hukay may laman, hindi lamang buto ng hayop kundi ng tao. At sa pinakailalim, isang larawan, ang lumang larawan ng kanyang yumaong anak. At bago pa man siya makasigaw, isang tinig ang bumulong sa kanyang likod. Matagal ka naming hinintay, Mang Celso, ikaw ang huling bahagi. Ang tinig sa likod ni Mang Celso ay malamig, tila alon ng gabi na dumarampi sa batok. Pagharap niya, wala siyang nakita, pero ramdam niya na hindi siya nag-iisa. Tumibok ang puso niya ng mabilis, parang pinipilit siyang tumakbo, ngunit napako ang kanyang mga paa. Biglang pumasok sa isip niya ang larawan ng anak niyang si Elias. Namatay ito 15 taon na ang nakalipas. May sakit daw sa dugo, sabi ng doktor noon, pero ang totoo, hindi kailanman nalaman ni Mang Celso kung ano talaga ang sanhi. Isang araw, nagising na lang siyang nanlalamig ang katawan ng anak, may bakas ng itim na likido sa labi, at walang malinaw na paliwanag. Mula noon, isinara na niya ang pinto ng kanyang puso. Nalimutan na ang dati niyang pagkatao, at isinubsob ang sarili sa pagiging albularyo. Pero bakit may larawan ni Elias sa ilalim ng hukay? Sino ang naglagay noon? Habang binubunot niya ito mula sa lupa, napansin niyang may nakasulat sa likod ng litrato. Lumang sulat kamay, parang letra ng matandang albularyo na kilala niya noong bata pa siya, ang dugo mo ay may susi. Hindi niya maintindihan. Pero hindi pa man siya nakakaangat ng katawan, biglang nagdilim ang paligid. Sumara ang mga bintana, humampas ang hangin, at bumukas ang pinto ng kusa. Sa bungad ng pintuan, naroon ang batang babae, nakatingin sa kanya, nanlilisik ang mata. Ngunit hindi ito galit, parang nangungusap. Dahan-dahan itong lumapit, may hawak na maliit na bagay sa kanyang kamay, isang makintab na kabibe, kulay ginto at asul. Ibinuka ng bata ang bibig niya, at sa wakas ay nagsalita, hanapin mo siya sa ilalim ng ilog. At tuluyang nahimatay si Mang Celso. Nagising siya sa bahay ni Lando, balot ng damong lunas ang kanyang noo. Wala na ang pamilya. Wala ring bakas ng hukay o ng larawan. Parang panaginip.
Pero nasa kamay pa rin niya ang kabibe, makintab at malamig, parang buhay. Dito na siya nagsimulang magtanong at magduda. Mukhang hindi na basta tao ang kalaban mo, sabi ni Lando habang ginugupit ang tuyong dahon ng sambong. May pakiramdam ako, Celso, hindi lang basta pamilyang aswang yan. May mas malalim pa. Bakit ako? Bakit sa akin sila nagpunta? Tanong ni Celso. Tahimik si Lando. Maya-maya, inilabas niya ang isang luma at inaagnas na aklat. Inilapag niya ito sa mesa at binuksan sa pahina kung saan may guhit ng mata na nakapaloob sa araw. Ayon sa aklat ng matandang hilot, paliwanag ni Lando, may isang linya ng albularyo na piniling tagapagsalin ng mutya ng kaliwanagan, isang kabibe na kayang magbukas ng daan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng espiritu. Linlinya. Pamilya. Tumango si Lando. Ang lolo mo, si Amang Tulio, siya ang huling tagapag-ingat. Kaya pala, kahit kailan, di ka nagkakasakit. Kaya pala, sa dami ng demonyong pinalayas mo, ni minsan, di ka nadadampian. Ikaw ang susunod. Napatayo si Mang Celso. Hindi ko ito hiningi. Gusto ko lang tulungan ang mga tao, wala akong ambisyong maging kung sino. Ngunit sa loob niya, may parte ng pagkatao niyang kumakabog, isang alaala ng kabataan, ng panahon na minsang sinaniban ang kanyang ina, at isang diwata ang lumitaw sa likod ng pinto upang iligtas sila. Noon pa man, may himig na ng mahiwaga sa dugo niya. Kinagabihan, dinala siya ni Lando sa ilog sa likod ng sapa, kung saan sinabing nagtatago ang bantay ng mutya. Habang binabagtas nila ang landas, tahimik si Mang Celso. Ang kabibe ay nasa kanyang bulsa, tila gumagalaw at umiinit sa bawat hakbang. Pagdating sa ilog, may liwanag na sumalubong sa kanila. Mula sa ilalim ng tubig, umangat ang isang nilalang, maliit, makinis ang balat, may pilak na palikpik sa likod, at matang may ningning ng buwan. Isang Shokoy. Albularyong tagapagmana, sabi ng Shokoy, dumarating na ang gabi ng pagwasak. Isang matandang aswang ang muling nagising, at ang kanyang layunin ay ang patayin ang lahing may dalang liwanag. Nakatago sa pamilya ng dilim ang kanyang mga mata, isa na roon ang batang babae. Pero parang may kabutihan sa bata. Parang humihingi siya ng tulong, sagot ni Celso. Dahil siya ang ikalawang kaluluwa, tugon ng Shokoy. May dalawang diwa sa kanyang katawan, ang isa'y batang nawalan ng katawan, ang isa'y nilalang ng kadiliman na gustong mabuhay sa laman ng tao. At ikaw lamang ang makakapaghiwalay sa kanila. Mula sa kanyang palad, inilabas ng Shokoy ang isang butil, kulay itim na may tila maliit na bituin sa loob. Ito ang binhi ng pagkaunawa. Ilagay mo sa ilalim ng dila habang natutulog. Pag nagising ka, dadalhin ka ng diwa sa kung saan mo kailangang magsimula. Walang nagawa si Mang Celso kundi sundin. Kinagabihan, inilagay niya ang butil sa ilalim ng dila at pinikit ang mga mata. Sa panaginip, nasa loob siya ng isang bahay na puno ng abo, at sa gitna, naroon ang batang babae, umiiyak, hawak ang kanyang larawan. Bakit mo kami iniwan, Papa? Tanong ng bata. Napasinghap si Mang Celso. Elias! Ngunit bago siya makalapit, isang aninong may pakpak ang lumundag mula sa kisam at nilamon ang bata. Sa isang iglap, naglaho ang lahat. Nagising si Mang Celso ng pawis na pawis, nanginginig. Sa bulsa niya, naroon pa rin ang kabibe, ngunit may nadagdag na bakas, isang maliit na marka sa likod ng kamay niya, hugis araw na may matang nakatingin. Ito ang simula ng pagbabalik ng kanyang tunay na pagkatao. Hindi na siya basta albularyo.
Isa siyang bantay at ngayon, may kalaban siyang mas matindi sa kahit anong nilalang na hinarap niya noon. At ang pinakamalupit, ang aswang na gustong sumira sa kanya ay bahagi ng pamilyang tinulungan niya. Hindi na alam ni Mang Celso kung saan magsisimula. Sa kabila ng bigat ng panaginip, sa likod ng lahat ng mga pangyayaring hindi niya maintindihan, isang bagay lang ang malinaw sa kanya ngayon, may misyon siyang kailangang harapin, kahit hindi niya ito hiniling. Ngunit paano kalalaban, kung ang mga multo ng nakaraan mo ay ikaw rin ang may gawa? Sa loob ng ilang araw, halos hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa panaginip niya ang batang babae, minsan masaya at tahimik sa ilalim ng santol. Minsan umiiyak habang binabalot ng anino. Sa bawat pagdilat niya, may malamig na pawis sa kanyang batok, at mas lumalalim ang marka sa kanyang kamay, ang mata sa loob ng araw ay tila unti-unting bumubukas. Sa mga simpleng bagay, ramdam na niya ang pagbabago. Ang tubig na iniinom niya ay minsang mapait, ang mga halaman sa kanyang paligid ay parang natutuyo kahit walang tagtuyot. Minsan, may mga aninong dumaraan sa gilid ng kanyang paningin, madilim, mabilis, at hindi tao. Isang gabi, habang nag-igib sa poso, may naramdaman siyang malamig na hininga sa kanyang batok. Paglingon niya, wala naman. Pero sa lupa, may bakas ng paa, malalaki, matulis ang dulo, at walang takong. Hindi ito yapak ng tao. Pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi siya bago sa mga ganitong pangyayari. Pero ngayon, hindi lang ito basta lamang espiritu. May nanonood sa kanya. May sumusubaybay. Sa kanyang puso, bumabalik ang dating pakiramdam na matagal na niyang tinakasan, takot. Hindi takot na may halong kaba, kundi takot na may halong pangungutya. Hindi mo to kaya, Celso. Hindi ka sapat. Noong bata pa siya, isang beses siyang nagtangkang gamutin ang kanyang nakababatang kapatid na may matinding lagnat. Wala ang kanilang ama noon, at nagpilit siyang gamitin ang natutunan sa mga dasal at lunas. Ngunit imbes na gumaling, lalong lumala ang lagay ng bata, at namatay kinabukasan. Mula noon, iniwan siya ng ina. Sinisisi siya sa pagkamatay. Hindi man tahasan, ramdam niya sa bawat titig nito. Doon pa lang, nasira na ang tiwala niya sa sarili. Paano kung mali ulit ako? Tanong niya sa sarili, habang nakaupo sa harap ng lumang altar. Paano kung mas lalong madami ang mapahamak? Hindi na siya pinapansin ng mga tao sa baryo. Mula nang dumating ang pamilyang aswang, may mga alagang nawawala. May isa pang ang bata na hindi na nakauwi pagkatapos maglaro sa gubat. At kahit walang pruweba, siya ang itinuturong dahilan. Si Mang Celso. Simula nang pinatuloy niya ang mga yon, parang sinumpa ang lugar. Tahimik lang siya. Hindi na siya lumalabas sa liwasan, ni hindi na rin tumutulong sa munting klinika. Kahit si Lando, pansamantala munang lumayo, nagbigay ng dahilan na kailangan niyang alagaan ang kapatid sa kabilang bayan, pero alam ni Celso kung bakit. Wala nang nagtitiwala sa kanya. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, muling naramdaman ni Mang Celso ang kakaibang presensya. Habang tinatakpan ng ulap ang buwan, biglang sumingaw ang amoy ng bulok na karne sa paligid. Pumasok siya sa loob ng bahay, pero naroon na ang batang babae, nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik, walang kibo. Sa kanyang paanan, naroon ang kabibe, at sa tabi nito isang tinik na may dugo. Magsisimula na ang pagbalik niya, bulong ng bata. Kailangan mong pumili. Kalimutan mo na kami, o ilaban mo ang hindi na nailaban noon. Ano ang totoo mong pangalan? Tanong ni Celso. Hindi siya sinagot ng bata.
Tumayo lang ito at iniwan siyang mag-isa. Kinabukasan, napansin niya ang mga ibon sa langit na paikot-ikot, tila nagbabadya ng sakuna. Pagkatapos ay narinig niya ang sigaw mula sa kabilang bukid. Tumakbo siya, at nadatnan ang bangkay ng alagang kalabaw ni Kaisko, punit ang tiyan, at wala nang lamang loob. May mga bakas ng malalaking kuko sa lupa, papunta sa kabubatan. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Kaisko habang hawak ang dugo sa kanyang palad, hindi ito hayop. At kung hindi mo gagawa ng paraan, Celso, baka susunod na tayo. Tumango lang siya. Wala na siyang maipaliwanag. Hindi niya rin masabing ang kalaban ay hindi basta halimaw, kundi isang anino mula sa madilim na kasaysayan ng kanilang lahi. Sa hating gabi ng sumunod na araw, muling lumabas ang aninong tumatakbo sa paligid ng kanyang bahay. Ngunit ngayon, may dala na itong halakhak, mababa, basag, parang mula sa isang boses na matagal nang hindi nabibigkas. Muli niyang binuksan ang aklat ni Lando. Binasa ang pahina ng pagsasanay ng alagad ng liwanag. Naroon ang mga dasal, ang mga anting-anting, at isang ritual ng pagtanggap. Pero sa dulo ng pahina, may paalala, hindi lahat ng tagapagmana ay handa. Hindi lahat ng liwanag ay kayang tanggapin kung puno ng dilim ang puso. Tumingin siya sa kanyang kamay, sa markang tila ngayon ay kumikislap sa dilim. Sa kanya napagtanto, ang kinatatakutan niya, ang pagkukulang niya noon, ay hindi dahilan para umiwas. Kundi paalala na dapat nang harapin ang mga kasalanang matagal na niyang tinatakbuhan. Hinugot niya ang mutya mula sa kabibe. Hawak ito sa kanang palad, lumakad siya papunta sa gubat kung saan nakita ang mga bakas. Hindi para maghiganti, kundi para hanapin ang katotohanan at ang kanyang sarili. Sa gitna ng kakahuyan, may ilaw na bughaw sa di kalayuan. Sa ilalim ng punong matanda na sa panahon, naroon ang aninong humahabol sa kanya sa panaginip, may mukha na pamilyar. At sa tabi nito, ang batang babae umiiyak. Celso, wika ng anino, ang dugo mo ay sa amin. At darating ang gabi na ikaw na lang ang natitirang sagabal. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang lumindol. At sa isang iglap, bumuka ang lupa sa harapan niya, at lumabas mula sa kailaliman ang nilalang na tinutukoy ng lahat. Ang matandang aswang. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na bangungot. Simula nang lumitaw ang matandang aswang mula sa bitak ng lupa, parang nabalot ng takot ang buong paligid. Hindi lang si Mang Celso ang nakakaramdam nito, pati ang mga hayop, mga halaman, at mismong hangin ay parang may dalang babala. Tahimik ang mga gabi pero hindi payapa. Lahat ay nagmamasid, naghihintay kung kailan muling lilitaw ang halimaw. Hindi agad gumalaw si Celso ng gabing iyon. Sa harap niya, ang batang umiiyak at ang nilalang na mula sa dilim. Sa loob ng kanyang dibdib, nag-aaway ang dalawang tinig, ang isa'y nagsasabing tumakbo, ang isa'y hinihikayat siyang manatili. Pero bago pa man siya makalapit, biglang pumatak ang malakas na ulan. Sa isang kisap mata, naglaho ang mga nilalang. Naiwan si Celso sa gitna ng gubat, basang-basa, hawak pa rin ang mutya. Kinabukasan, bumalik si Lando. Halatang pagod at nag-aalala. Anong nangyari? Bakit parang may pumaslang sa buong paligid? Tanong niya habang tinitingnan ang mga tuyong dahon at basag na mga sanga. Lumabas na siya, mahinang sagot ni Celso. Wala na tayong oras. Naupo silang dalawa sa lumang kubo ni Celso. Matagal silang hindi nagsalita. Pareho silang may dinadala, hindi lang takot, kundi bigat ng sariling pagkatao. Ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ni Lando sa wakas.
Hinugot ni Celso ang mutya mula sa bulsa. Ito lang ang meron ako. Wala akong ibang sandata kundi ang alam kong dasal at ang tapang na hindi ko pa rin sigurado kung meron ako. Celso, nagsimula si Lando pero tila nag-aalangan. Naalala mo ba noong bata pa tayo? Yung araw na nalunod ka sa ilog? Tumango si Celso. Naalala ko. Akala ko mamamatay na ako noon. Hindi mo alam, di ba? Bago kita hinila palabas ng tubig, may bumulong sa akin. Isang boses na hindi ko nakita kung kanino galing. Ang sabi, bantayan mo siya. Kapag dumating ang gabi ng itim na buwan, siya lang ang makakailaw sa dilim. Napatingin si Celso kay Lando. Ngayon lang niya narinig yon. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Kasi noon akala ko wala lang. Bata tayo eh. Pero ngayon, Celso, alam ko na. Ikaw nga yon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang maghanda. Ginawa nilang panibagong altar ang lumang silong, nilagyan ng mga dahon, anting-anting, at sinaunang dasal na galing sa aklat. Binuksan nilang muli ang mga lumang orasyon, yung matagal nang hindi ginagamit, kasi masyado nang mapanganib kapag mali ang pagbigkas. Pero kahit may paghahanda, ramdam ang takot. Minsan, nahuhuli ni Lando si Celso na nakatulala lang sa isang sulok, hawak ang litrato ng kanyang yumaong anak. Hindi ko alam kung kaya ko to, Lando, sabi niya minsang gabi habang pinapainit ang langis. Minsan naiisip ko baka parte ako ng dilim. Bakit mo nasasabi yan? Dahil sa dugo ko. Dahil sa pamilya ko. Si Elias hindi lang basta namatay. May anino akong nakita noong gabi bago siya kunin. At yung aninong yon, kapareho ng nakita ko sa gubat. Celso, sagot ni Lando, kahit anong dugo meron ka, ikaw pa rin ang pipili kung saan ka papanig. Hindi mo kasalanan ang nakaraan ng pamilya mo. Pero nasa iyo ang desisyon kung mananatili kang alipin ng takot mo. Tahimik si Celso. Pero sa puso niya may mumunting apoy na nagsisindi. Hindi pa tapos ang lahat. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang presensya ng kaaway. May mga asong tumatahol sa wala. May mga ilaw sa baryo na bigla na lang namamatay kahit bagong palit. At minsan, habang naglalakad sa gabi, may naririnig silang iyak ng bata na walang pinanggagalingan. Isang gabi, habang binabantayan ni Lando ang paligid, may sumulpot na aninong mabilis na lumusot sa gilid ng bintana. Isang babalang aswang, hindi pa ang matanda, pero sugo niya. May mahahabang kuko, pulang mata, at dila na parang ahas. Tumalon si Lando, hinampas ito ng isang baston na may sagradong langis. Sumigaw ang nilalang, sabay naglaho sa hangin. Hindi na sila nagtatago, bulong ni Lando. Nagsisimula na talaga. Si Celso naman, habang mag-isa sa altar, biglang nakarinig ng tinig, hindi tinig ng tao, kundi isang tinig na parang galing sa kanyang loob. Celso, anak ng liwanag. Handa ka na bang pumasok sa pagitan ng buhay at dilim? Pagtingin niya sa paligid, walang tao. Pero ang mutya sa kanyang palad ay kumikislap, at ang marka sa kanyang kamay ay kumpleto na, nakabukas na ang mata. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya sa hangin. At biglang may liwanag na bumalot sa kanya, hindi masakit sa mata, pero malamig, mapayapa. Nakita niya sa kanyang isipan ang larawan ng batang babae, ngunit ngayon, hindi na ito umiiyak. Nakangiti ito pero may sugat sa kanyang puso. Doon niya naunawaan. Ang batang babae ay hindi lang biktima. Isa siyang sisidlan. At kung hindi nila mapipigilan ang matandang aswang,
tuluyan siyang makokonsumo. Hindi lang ito laban ng buhay at patay kundi laban para sa isang inosenteng kaluluwa. Hindi ko hahayaan, bulong niya. Hindi na muli akong magiging tahimik. Lumapit siya kay Lando at binigkas ang matagal na niyang kinatatakutang salita. Handa na ako. Tumingin si Lando sa kanya seryoso. Pero hindi pa siya handa. Ang gabi ng itim na buwan ay 5 araw pa. Bawat araw na lilipas, lalakas siya. At tayo, lalong magiging vulnerable. Anong ibig mong sabihin? May posibilidad na ang katawan mo ay maging daluyan din. Kapag hindi mo napigilan ang takot mo, ang galit mo, o ang pighati, baka ikaw pa ang gamitin niya laban sa sarili mong liwanag. Napatingin si Celso sa kanyang mga kamay. Minsan na siyang nagkamali noon. Ngayon, kahit alam niyang mahina pa siya, kailangan na niyang piliin kung lalaban o tuluyang kakainin ng dilim. Sa labas, nagsimula nang bumagsak ang ulan, hindi ordinaryong ulan, kundi tila may halong abo. Sa langit, may isang malaking ibong itim ang dahan-dahang lumilipad paikot sa baryo. Ang gabi ng pagbagsak ay papalapit na. Sa sumunod na gabi, habang nagpapahinga si Celso sa silong ng kanyang kubo, muling bumigat ang hangin. Tahimik ang paligid, pero ramdam niya ang panlalamig ng lupa, parang may gumagapang sa ilalim, dahan-dahan, papalapit. Hindi pa man siya nakakatayo, narinig na niya ang mahinang kaluskos ng tuyong damo sa labas. Lando, tawag niya pero walang sumagot. Lumabas siya, dala ang mutya sa kanyang palad, pero wala siyang nakita, hanggang sa may mapansin siyang kakaiba sa likod ng kubo. Isang anino. Isang anyong pamilyar pero hindi gumagalaw. Lumapit siya at dahan-dahan itong lumingon. Si Lando. Pero ang mga mata nito pula. Lando, tanong niya muli, ngayon ay may halong kaba. Umiti ang kaibigan. Isang ngiting pilit, malamig at walang damdamin. Hindi mo ba talaga nararamdaman, Celso, bulong ni Lando? Matagal na akong bahagi nito. Napatigil si Celso. Ang buo niyang katawan ay parang kinuryente. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi lang ikaw ang may marka, sagot ni Lando, sabay iniangat ang manggas ng kanyang damit. Doon, sa kanyang braso, naroon din ang parehong simbolo, ang mata sa loob ng araw. Pero ang sa kanya nakapikit at kulay itim. Tayo ang dalawa. Magkasama tayong ipinanganak sa pagitan ng liwanag at dilim. Pero magkaibang landas ang ating tinahak. Hindi totoo to, ikaw ang kaibigan ko, Lando. Ikaw lang ang naniwala sakin, dahil yun ang utos, Celso. Kailangang mapalapit ako sa'yo. Bantayan kita. Hindi para protektahan, kundi para tiyaking darating ka sa araw na yon at kapag dumating na, ako ang magsisilbing daan para buksan ang pinto. Umalingaw ang kulog. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Napaatras si Celso, hindi pa rin makapaniwala sa rebelasyong natuklasan. Bakit? Sigaw niya. Dahil sa huli, ikaw ang susi pero ako ang kandado. At kapag binuksan na ng matandang aswang ang pagitan ng ating mundo at sa kanila, hindi mo na ko kilala. Dahil ako ang magiging katawan niya. Sa isang iglap, naglaho si Lando sa dilim. Naiwang nakatayo si Celso, hindi makagalaw. Tila nabunot ang lahat ng tiwala't lakas sa kanyang katawan. Pagpasok niya sa loob ng kubo, naroon ang mutya, ngunit basag na. Isang bitak sa gitna, at isang patak ng dugo sa ibabaw. Sa mga sumunod na araw, hindi na lumitaw si Lando. Ang kagubatan ay lalong dumilim kahit araw. Ang mga ibon ay hindi na umaawit,
at pati ang mga insekto'y tila lumisan. Sa baryo, isang matandang babae ang biglang nagwala, sumisigaw ng walang tigil sa gitna ng kalsada, "Darating na siya. Hindi tayo makakatakas." Nang nilapitan, nakita nila na wala na itong mata. Hinukay ng sarili niyang mga kuko. Nyanig ang buong lugar. Ang mga tao, kahit galit pa kay Celso, ay lumapit sa kanya ngayon. Umiiyak, humihingi ng tulong. Kung totoo ngang albularyo ka, kung totoo ngang may alam ka, huwag mo kaming pabayaan, pakiusap ni Kaisko. Ngunit hindi siya nakasagot. Sa kanyang dibdib, ang bigat ng pagtataksil ni Lando ay parang lason na unti-unting kumakalat. Sa isang panaginip, muling lumitaw ang batang babae, ngunit ngayon, duguan na ang kanyang damit. Humahawak siya sa tiyan, tila may nawawala sa loob. Celso, hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan mong piliin. Hindi sapat ang liwanag mo kung hindi mo ito paninindigan. Paano? Tanong niya. Puntahan mo ang ugat ng sumpa. Naroon ang kasaysayang hindi mo pa alam. Sa isang lihim na bahagi ng kagubatan, dinala siya ng panaginip sa isang kuweba. Doon, nakita niya ang mga ukit sa dingding, dalawang bata, magkaibigang lalaki, isang may hawak na mutya, ang isa may hawak na anino. Sa huling bahagi ng ukit, pinipilit ng may mutya na isara ang pinto sa dilim, habang ang isa ay bumubukas ito. Doon niya naunawaan, hindi aksidente ang pagkakaibigan nila ni Lando. Hindi rin aksidente na pareho silang may marka. Isa itong sinaunang ugnayan, dalawang puwersang ipinanganak upang magtagpo sa oras ng pagsubok. Pagbalik niya sa baryo, wala nang katao-tao sa daan. Isang amoy ng sunog na kahoy at bulok na laman ang bumalot sa hangin. At sa gitna ng plaza, isang altar ang sinilaban. Isang mensahe sa abo, "Hindi mo kami mapipigilan." Bumalik siya sa kanyang kubo. Sa ilalim ng sahig, natagpuan niya ang isang bagay na matagal nang itinago ng kanyang ama, isang bowl na may lumang sulat. "Celso, anak ko, kung binabasa mo ito, malamang ay dumarating na ang panahong tinakot tayong lahat. Hindi ako naging mabuting ama sa'yo, pero nais kong malaman mong hindi ikaw ang dahilan ng kamatayan ng kapatid mo. Ako ang nagpatawag ng espiritong hindi ko kayang kontrolin. Akala ko, kayang pagalingin ng kapangyarihan ang lahat, pero nagkamali ako. Nang mawala siya, sinubukan kong isara ang daan. Pero hindi tuluyang nawala ang sumpa. Ikaw ang naging tagapagmana ng mutya, at si Lando siya ang piniling daluyan ng dilim. Hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Ngunit nasa iyo ang kakayahang tapusin ito. Kahit pa masakit. Kahit pa mawalan ka muli. Ama mo." Tumulo ang luha ni Celso. Buong buhay niya, inisip niyang wala siyang halaga. Na siya ang salarin sa trahedya ng kanilang pamilya. Ngunit ngayong alam na niya ang katotohanan, isang bahagi ng kanyang puso ang biglang gumaan, kahit pasabay ang pagbigat ng kanyang pananagutan. Sa labas ng bintana, dumapo ang isang malaking uwak. Tumititig sa kanya. Muling sumambulat ang liwanag mula sa kanyang kamay. Hindi na ito mutya, ito ay apoy. Apoy ng liwanag na galing sa ugat ng kanyang pagkatao. Ngunit ang apoy ding ito ay nangangahulugang may kapalit. Bawat gamit nito ay may kapalit. At alam niya na kung darating ang huling gabi, at kailangang pumili, baka isa sa kanila ni Lando ang kailangang mawala. Sa ilalim ng kanyang hininga, binigkas niya ang isang dasal na huling narinig niya sa kanyang ina. At kung ang dilim ay maging laman, ang liwanag ay maging dugo. Hindi niya pa alam kung paano niya haharapin si Lando.
Pero isang bagay ang tiyak, ang pagkakaibigang minsang naging sandigan ngayon ay magiging larangan ng pinakamatinding pagsubok. Mabigat ang bawat hakbang ni Celso papunta sa puso ng kagubatan. Ang ilog na dati malinaw, ngayoy itim na putik. Ang mga puno wala ng dahon. Sa langit, kulimlim na parang walang umaga. Ngayong gabi ang gabi ng itim na buwan. Walang bituin, walang liwanag, at ang bawat sulok ng lupa ay tila may nakaabang na anino. Sa kanyang dibdib, muling umikot ang damdaming matagal niyang itinulak, takot, galit, lungkot at pagmamahal sa isang kaibigang matagal na niyang inakalay panig sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, hawak pa rin niya ang mutya, ngayon ay muling buo, muling kumikislap. At sa kanyang balikat, dala niya ang lumang baston ng kanyang ama. Handa na siyang tapusin ang siglong kasinungalingan. Pagdating niya sa gitna ng clearing, naroon si Lando, hindi na siya ang kaibigang kilala niya. Ang katawan nito ay balot ng mga ugat na itim, ang mga matay tila dalawang apoy. Sa likod niya, nakatayo ang matandang aswang, isang nilalang na wala ng mukha, tanging anino ng tao, pero may 4 na kamay at balikat na puno ng mahahabang kuko. Celso, bulong ni Lando, hindi mo na kami mapipigilan. Huli na ang lahat. Sa oras na sumiklab ang lupa, bubuksan na ang pinto sa kabilang dako. At ikaw ang magiging daan. Hindi ako susuko, Lando. Kahit ikaw pa ang humarap sa akin. Hindi mo ko naiintindihan, tugon ni Lando. Hindi lang ito tungkol sa dilim o liwanag. Ikaw ang anak ng liwanag. Pero ako ang anino na hindi maiiwasan. At minsan, ang anino ay mas totoo kaysa sa liwanag. Hindi, sagot ni Celso habang iniangat ang mutya. Ang anino ay nandyan lang dahil may ilaw. At ngayon, ako ang ilaw na yon. Bumuga ng malakas na sigaw ang matandang aswang. Sa isang iglap, kumulog at nagsimula ng mabiyak ang lupa sa paligid nila. Lumabas ang mga nilalang ng dilim, maliliit na aswang, mga halimaw na gumagapang, at mga aninong walang anyo pero may mata. Sa isang iglap, umatake ang isa sa kanila. Ngunit hinampas ito ni Celso ng baston, sabay bigkas ng isang orasyon na halos hindi na niya inakalang matandaan pa niya. Sa ngalan ng liwanag at ng lumang dugo lumayas ka. Sumigaw ang nilalang, sabay natunaw sa hangin. Ngunit isa lang yon. Dumagsa ang iba. Lahat sila papalapit kay Celso. Habang nilalabanan niya ang mga halimaw, nakita niya si Lando, hindi pa umaatake, pero hindi rin umaalis. Nakatingin lang. Parang may labang nangyayari rin sa loob niya. Lando, sigaw niya. Kung may natira pa sa pagkakaibigan natin, kung totoo ang lahat ng pinagsamahan natin, labanan mo yan. Hindi tumugon si Lando. Ngunit sa isang iglap, bigla siyang lumuhod, hawak ang ulo. Sumisigaw. Umaalinggaw sa buong kagubatan ang boses niya. Hindi ko kayang labanan siya. Tinutulungan mo akong maalala, pero masyado nang malalim ang ugat niya sa akin. Hindi pa huli ang lahat. Dito, biglang lumapit ang matandang aswang kay Lando. Iginapos siya ng aninong parang mga kadena, at dahan-dahang hinihila ang kanyang katawan, parang gustong gamitin ang katawan niya bilang sisidlan. Napaatras si Celso. Hindi na niya kayang lapitan, napakaraming nilalang ang humaharang. At doon niya naisip ang tanging paraan. Kung ikaw ang gusto niya, ako ang ibigay mo. Isinaksak niya ang mutya sa kanyang dibdib sa mismong gitna ng marka. Sumabog ang liwanag. Isang silaw na hindi maipaliwanag ang bumalot sa buong paligid. Napasigaw ang lahat ng nilalang.
Ang lupa'y nanginig, ang mga puno'y napaputol. Tumilapon ang mga halimaw. Ang anino ng matandang aswang ay nagsimulang masunog, at si Lando ay nalaglag sa lupa, walang malay. Ngunit si Celso hindi na siya nakatayo. Nakahandusay siya sa gitna ng clearing, hawak pa rin ang baston, at ang mutya sa kanyang dibdib ay basag na, ngunit sa mata niya, may kapayapaan. Lumapit si Lando, umiiyak. Ang kanyang balat ay unti-unting bumabalik sa dati, at ang mga ugat ng dilim ay naglalaho. Celso, anong ginawa mo? Tanong niya, halos hindi na makahinga sa pag-iyak. Hindi ko kayang patayin ka, bulong ni Celso, halos hindi na marinig. Pero kaya kong iligtas ka, at sa huling hininga niya, ngumiti siya. Ngunit bago tuluyang mawala ang liwanag sa kanyang katawan, biglang umihip ang malamig na hangin. Ang abo ng matandang aswang ay parang unti-unting bumabalik umaalon sa hangin, at pilit bumabalot kay Lando. Tumayo si Lando, pinunasan ng luha, at hinugot ang baston ni Celso. Kung hindi siya ang susi, baka ako pa rin. Doon, sa likod ng kanyang batok, muling lumitaw ang marka, ngunit ngayon, nakadilat na rin ang mata. Isang huling sigaw mula sa hangin ang narinig, isa sa inyo ang talagang sa amin. Napatingin si Lando sa kawalan. Sa kanyang kamay, ang baston ay unti-unting nagbabago, parang humihigop ng liwanag at dilim ng sabay. Sa malayo, muling sumiklab ang lupa. At ang langit hindi pa rin sumisikat. Makalipas ang labanan, tumahimik ang kagubatan, isang uri ng katahimikang hindi mapakali, parang lahat ng buhay ay naghihintay, nakikinig kung may nalalabing hinga pa. Sa gitna ng clearing, naroon si Lando, nakatayo sa ibabaw ng lupang basag-basag, habang hawak pa rin ang baston ng kanyang kaibigang si Celso. Ang mutya, basag na, nagkalat ang piraso sa damuhan, parang kristal na luha ng mundong sugatan. Ang katawan ni Celso ay nakahimlay sa ilalim ng puno ng balete. Payapa ang mukha, parang natutulog lamang, pero wala ng init sa kanyang balat. Ilang tao mula sa baryo ang lumapit, tahimik, nagluluksa. Sila rin ay mga saksi sa liwanag na tumalo sa dilim, isang liwanag na hindi sinisigaw kundi isinasakripisyo. Pasensya ka na, Celso, mahinang bulong ni Lando habang lumuluhod sa tabi ng kaibigan. Ako ang dapat na nawala, hindi ikaw. Ngunit sa loob niya, alam niyang walang silbi ang pagsisisi kung hindi ito magdadala ng pagbabago. At doon niya naramdaman ang kakaibang init sa kanyang dibdib, isang liwanag na naiwan ni Celso. Parang may iniwan siyang bahagi ng sarili sa kaibigan, hindi upang manatiling buhay, kundi upang ipagpatuloy ang laban. At sa baston na ngayon ay nagbabago ng anyo, mula sa simpleng kahoy, naging isang makintab na itim na tangkay na may ukit ng araw at mata, nakita ni Lando ang sagot. Hindi pa tapos ang lahat. Makalipas ang 7 araw, muling bumalik ang kaayusan sa baryo. Muling nagkakakulay ang langit, bumalik ang mga ibon sa kabubatan, at ang ilog ay muling luminaw. Sa harap ng kubo ni Celso, itinayo ang isang maliit na dambana, gawa sa puting bato, may ukit na bulong ng dasal, para sa liwanag na piniling mawala, upang hindi tayo lamunin ng gabi. Ang mga tao, na dating may pagdududa kay Celso, ay ngayon nagpapakumbaba, tahimik na nagdadala ng mga alay, kandila, bulaklak, minsan simpleng tinapay o palay. Isa itong pagtanaw ng utang na loob, isang pag-amin na minsan, sa katahimikan ng isang nilalang, naroon ang pinakamatinding kabayanihan. Si Lando ay nanatili sa baryo. Hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang tagapagbantay. Alam niyang may natitirang dilim sa mundo. Ang mga halimaw na nabuhay sa takot ay maaaring magbalik. Pero habang buhay siya,
habang hawak niya ang baston ni Celso, hindi niya hahayaang masayang ang sinakripisyo ng kaibigan. Lingid sa kaalaman ng karamihan, nagsimula siyang magturo sa mga batang interesado sa sinaunang orasyon, sa damang ugat ng kagubatan, sa mga palatandaan ng paglapit ng masamang nilalang. Hindi para lumikha ng mga mandirigma, kundi para palaganapin ang kaalaman na matagal nang ibinaon sa takot. Dumadalaw rin siya paminsan-minsan sa ina ni Celso, na ngayoy tila mas tahimik ngunit mas magaan na ang kalooban. Isang araw, iniabot niya rito ang natirang piraso ng mutya, ang pinakamaliit, pero kumikislap pa rin ng kaunti. Para sa iyo po, Aling Rosa. Para maalala niyo siya hindi bilang nawalan, kundi bilang nagbigay. Tinanggap iyon ng matanda, at doon lang siya muling umiyak, hindi ng lungkot, kundi ng galak at pagluwag. Isang gabi, habang nag-iisa si Lando sa tabi ng ilog, napansin niyang lumabas ang buwan mula sa likod ng ulap. Hindi na ito itim, maliwanag at buo. Tahimik ang paligid, pero hindi na nakakatakot. Sa halip, tila ba ang gabi ay may dalang awit, isang himig na para lamang sa mga nakakaintindi ng katahimikan. Kaibigan, bulong niya sa hangin, kung naririnig mo ko maraming salamat. At sa isang iglap, isang malamig pero magaan na ihip ng hangin ang dumaan sa kanyang likuran. Napalingon siya, ngunit walang tao. Ngunit sa lupa, may bakas ng paa na kayapak. Ngumiti si Lando. Hindi na niya kailangang makakita ng multo para maramdaman si Celso. Sapagkat may mga alaala na hindi kailangang ulitin, sapat na ang minsan. At may mga kaibigan na kahit mawala, mananatili sa pagitan ng bawat tibok ng puso. At sa huli, habang tulog ang buong baryo, isang batang lalaki ang gumising dahil sa isang panaginip. Sa kanyang panaginip, may lalaking may mutya sa dibdib na ngumiti sa kanya, sabay sabing, bantayan mo ang ilaw. Darating muli ang gabi. Nagising ang bata, at sa kanyang kama, may nakita siyang maliit na piraso ng basag na kristal, kumikislap. Dito nagsisimula ang mga alamat. Dito isinusulat ang mga bagong kwento. At sa ilalim ng parehong langit, ang mga anino ay bumabalik hindi upang manakot, kundi upang ipaalala na sa bawat dilim, may isang taong nag-alay ng liwanag upang tayo'y hindi maligaw. Ang gabi ay darating. Pero habang may natitirang kwento, hindi kailanman tuluyang mawawala ang liwanag.